Man TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 621 isang direktang hamon. Sa pasukan ng bahay ni Santiago sa Howellstead, matatag na nakatayo ang isang grupo ng mga elite na sundalo mula sa Warwolf Special Forces, na humaharang sa mga tarangkahan. Si Cher, na may hawak na mikropono, ay tinutuya sila ng malupit na tawa. Mabuti pang gumalaw kayo, kung hindi, sagasaan kayo ng mga tauhan ko. Sa tingin mo talaga mapoprotektahan mo itong bahay na gustong give-away ng Driven Group? Walang lugar na hindi natin masisira. Si Crispin, nanginginig sa takot, ay mahigpit na humawak sa urn ni Santiago. Mga kabataan, tumabi kayo. Gagawin ng mga masasamang ito ang lahat. Huwag mong hayaang mapahamak ka nitong kawawang bahay namin. Kapag may nangyari sa'yo, si Santiago ang magmumalto sa akin mula sa libingan. Go! Bata ka pa, buong buhay mo na ang unahan mo. Crispin, magulo ka. Ngayon, sisirain ko ang bahay mo at tingnan kung sino ang maglalakas loob na pigilan ako. Sigaw ni Cher, tumawa ng malakas. Tinuro niya ang isa niyang goons malapit sa harapan. Richie, sagasaan mo. Bibigyan kita ng 1,000,000. Ibagsak mo sa lupa ang matandang tanggang si Crispin. Gusto niyang gumawa ng memorial dito, diba? Tapos durugan mo ang urn ng anak niya habang ikaw. Nanlaki ang mata ng bulldozer sa pagbanggit ng $1,000,000 na pabuya. 1,000,000. Iyon ay isang kapalaran na hindi mapapangarap ng karamihan sa mga tao na kumita sa buong buhay nila. Ang kailangan lang niyang gawin ay itulak ang makina, at ang perang iyon ay kanya. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang bulldozer, dumiretso sa mga tarangkahan ng estate. Biglang umalangaw ang dagandong ng makina mula sa pasukan ng nayon. Isang squad ng armored infantry ang lumitaw, kumpleto sa gamit, mabilis na nagmamarcha patungo sa bahay ni Santiago. 12-dosenang mga sundalo ang bumuo ng dalawang linya, na lumikha ng isang hadlang sa tapat ng patio. Lumapit ang isang major kay Marshall. Ikaw ba si General Ortega? Tumango si Marshall. General Ortega, nandito ako sa ilalim ng utos ni Commander Baxter, na may 10 tangke, handa para sa iyong utos. Natigilan si Cher habang nakatingin sa malayo. 10 tangke. Anong ginagawa nila sa mga tank dito? Tiyak, hindi nila ako sasagasaan sa kanila. Tumanggi akong maniwala na ang mga sundalong ito ay magiging baliw para gawin iyon. Lalong natulala si Gavin. Tanging ang mga pinakamataas na ranggo lamang ang maaaring magpapahintulot sa isang bagay na tulad nito. Hindi siya makapaniwalang pumayag si Hunter sa kahilingan ni Marshall. Itong General Ortega ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang mga aksyon ay nagpaalala kay Gavin ng maalamat na Warlord Supreme mula sa Draconia. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, paggalaw, at pagkilos lahat ito ay magkatulad. Napatitig si Gavin sa likuran ni Marshall, biglang nakaramdam ng hindi mapakali na pagkalito. Si Bill, sa kanyang unang misyon kasama si Marshall, ay hindi kailanman naisip na ang isang sundalo ay maaaring magkaroon ng napakaraming awtoridad. Karaniwan, maiiwasan ng mga sundalo ang pakikipag-away sa mga thug na tulad nito. Ang isang maliit na maling hakbang ay maaaring magresulta sa kaparusahan, o kahit na mawala ang kanilang uniforme. Ngunit iba si Marshall. Handa niyang ipagsapalaran ang lahat, ang kanyang karangalan, reputasyon, at anumang kahihinatnan, upang gawin ang nararapat. Tapos na. Sa pagharap sa kasamaan, siya ay kumilos ng mapagpasya. Ano ang silbi ng pagpigil, katahimikan, o protesta? Ang mga ito ay walang iba kundi mga walang laman na kilos. Sa mundong tulad nito, tanging puwersa laban sa puwersa ang makapagpapa-atres sa mga kriminal na ito. Ang kabaitan, pagpaparaya, at kompromiso ay nagpapahina lamang sa mga tao, hindi marangal. Anumang pag-aangkin ng pagpigil sa harap ng kasamaan ay hindi magpapakita ng pagiging disente. Naging duwag lang. Ang mga pumapayag sa kasamaan sa pamamagitan ng pagbanggit ng kagandahang asal ay walang kahihiyan. Ang tanging solusyon ay isang malakas na pag-atake. Tuwang-tuwa si Catherine. Ito ang pinakakahanga-hangang tugon na nakita niya.
Ang pagkakita ng 10 tangke ay sapat na upang yugyugan ang mga kriminal na ito hanggang sa kanilang kaibuturan. Pero nagkamali ang lahat. Si Cher at ang kanyang barkada ay yung tipong actress lang kapag nasaktan. Hindi sila titigil hanggat hindi sila pinaghihirapan. Ang mga halimaw na ito ay walang lugar sa mundong ito. Sila ay ang sa asterisk M ng lupa, isang nabigong paglikha, at isang tao ay maaaring gawin ng wala. Makalipas ang maikling pagkabigla, humagalpak ng tawa si Cher, ha. Namumutla ka. Tara, sagasaan mo ako. Ha ha ha. You idiots won't dare. Ngumisi si Marshall. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng lantarang pag-insulto sa mga aktibong sundalo. Ipasok ang mga tangke. Utos ni Marshall. Nag-alinlangan ang Major. General Ortega, gusto mong sagasaan natin ang bulldozer kasama ang mga tangke. Hindi lang sa bulldozer na sagasaan. Sagasaan din itong SEM. Malamig ang boses ni Marshall. Natigilan si Major. General Ortega, please calm down. This goes against military protocol. Sa pagkakataong iyon, itinaas ng bulldozer ang scoop at dirdiretsyong itinutok kay Crispin na nakahawak sa ni Santiago. Walang nakapansin. Talagang naglakas loob ang tulisan na gamitin ang bulldozer para durugan si Crispin. Naputol ang isang braso ni Crispin. Ang arm ay bumagsak sa lupa, ang laman nito ay tumapon kung saan-saan. Tumilapon din sa lupa si Mark na kanina pa tumulong kay Crispin. Mahigpit niyang iniiwasang maduraj ang kanyang ulo kung hindi pa, ito na ang katapusan. Natulala ang Major sa armored unit sa kanyang nasaksihan. Ang malamig na boses ni Marshall ay hiniwa sa pagkagulat. Ito ay isang direktang hamon sa amin. Ano pa ba ang dapat kong pakialaman? Sa sandaling iyon, si Crispin, kasama ang kanyang putol na braso at hawak ang ni Santiago, ay bumagsak sa lupa, umiiyak sa aming sakit. Ang baliw na thug sa bulldozer ay hinampas ito pasulong, na sinisingil sa looban. Si Cher ay tumawa ng baliw at sumigaw, "Nice job, Richie. Bibigyan kita ng isa pang milyon." Naging yelo ang mukha ni Marshall. Sumakay siya sa unang tangke. "Umalis ka na." Agad na tumalon ang dalawang sundalo. Tumalon si Marshall sa tangke, pinaandar ang makina, at tumakbo patungo sa bulldozer. Ang mahabang bar aisles ng tangke ay direktang nakaturo sa cabin ng bulldozer. Ang magnanakaw ay galit na nagpapatakbo ng scoop, sinusubukang makita si Mark. Biglang bumangga ang bar aisles ng kanya ng tangke sa cabin ng bulldozer. Hindi nagpabagal si Marshall. Nontog sa pader ang tulisan, naging madugong gulo ang katawan. Natigilan ang mga taong nanunood. Nawala sa isip ang batang sundalo. Ang major sa armored unit ay naparalisa sa takot. Saglit siyang natigilan, hindi alam ang gagawin. Hindi siya makapagsalita si Marshall ay isang major general, at ang kanyang mga aksyon ay lampas sa kanyang kontrol. Ang sumunod na sandali ay lalo siyang natulala. Inikot ni Marshall ang tangke at sinugod si Cher, nagulat pa rin. Cher never imagined Marshall would actually dare to use a tank to crush the bulldozer. Tiyak na hindi niya inaasahan na papatayin ni Marshall si Richie on the spot. Walang pag-aalinlangan, hinabol ni Marshall si Cher, ang kanyang tangke ay umuungal habang ito ay humahampas pasulong, na dinudurog ang lahat ng nasa daan nito. Sa pasukan ng bahay ni Santiago sa Howellstead, matatag na nakatayo ang isang grupo ng mga elite na sundalo mula sa Werewolf Special Forces, na humaharang sa mga tarangkahan. Si Cher, na may hawak na mikropono, ay tinutuya sila ng malupit na tawa. Mabuti pang gumalaw kayo, kung hindi, sagasaan kayo ng mga tauhan ko. Sa tingin mo talaga mapoprotektahan mo itong bahay na gustong give-in ng Draven Group? Walang lugar na hindi natin masisira. Si Crispin, nanginginig sa takot, ay mahigpit na humawak sa ni Santiago. Mga kabataan, tumabi kayo. Gagawin ng mga masasamang ito ang lahat. Huwag mong hayaang mapahamak ka nitong kawawang bahay namin. Kapag may nangyari sa'yo, si Santiago ang magmumalto sa akin mula sa libingan. Go! Bata ka pa, buong buhay mo na ang unahan mo. Crispin, magulo ka.
Ngayon, sisirain ko ang bahay mo at tingnan kung sino ang maglalakas loob na pigilan ako. Sigaw ni Cher, tumawa ng malakas. Tinuro niya ang isa niyang goons malapit sa harapan. Richie, sagasaan mo. Bibigyan kita ng 1,000,000. Ibagsak mo sa lupa ang matandang tanggang si Crispin. Gusto niyang gumawa ng memorial dito diba? Tapos durugan mo ang urn ng anak niya habang ikaw. Nanlaki ang mata ng bulldozer sa pagbanggit ng $1,000,000 na pabuya. 1,000,000. Iyon ay isang kapalaran na hindi mapapangarap ng karamihan sa mga tao na kumita sa buong buhay nila. Ang kailangan lang niyang gawin ay itulak ang makina, at ang perang iyon ay kanya. Walang pag-aalinlangan, pinaandar niya ang bulldozer, dumiretso sa mga tarangkahan ng estate. Biglang umalangaw ang dagandong ng makina mula sa pasukan ng nayon. Isang squad ng armored infantry ang lumitaw, kumpleto sa gamit, mabilis na nagmamarcha patungo sa bahay ni Santiago. 12-12 mga sundalo ang bumuo ng dalawang linya, na lumikha ng isang hadlang sa tapat ng patio. Lumapit ang isang major kay Marshal. Ikaw ba si General Ortega? Tumango si Marshal. General Ortega, nandito ako sa ilalim ng utos ni Commander Baxter, na may 10 tangke, handa para sa iyong utos. Natigilan si Cher habang nakatingin sa malayo. 10 tangke. Anong ginagawa nila sa mga tank dito? Tiyak, hindi nila ako sasagasaan sa kanila. Tumanggi akong maniwala na ang mga sundalong ito ay magiging baliw para gawin iyon. Lalong natulala si Gavin. Tanging ang mga pinakamataas na ranggo lamang ang maaaring magpapahintulot sa isang bagay na tulad nito. Hindi siya makapaniwalang pumayag si Hunter sa kahilingan ni Marshal. Itong General Ortega ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang mga aksyon ay nagpaalala kay Gavin ng maalamat na Warlord Supreme mula sa Draconia. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, paggalaw, at pagkilos lahat ito ay magkatulad. Napatitig si Gavin sa likuran ni Marshal, biglang nakaramdam ng hindi mapakali na pagkalito. Si Bill, sa kanyang unang misyon kasama si Marshal, ay hindi kailanman naisip na ang isang sundalo ay maaaring magkaroon ng napakaraming awtoridad. Karaniwan, maiiwasan ng mga sundalo ang pakikipag-away sa mga thug na tulad nito. Ang isang maliit na maling hakbang ay maaaring magresulta sa kaparusahan, o kahit na mawala ang kanilang uniforme. Ngunit iba si Marshal. Handa niyang ipagsapalaran ang lahat, ang kanyang karangalan, reputasyon, at anumang kahihinatnan, upang gawin ang nararapat. Tapos na. Sa pagharap sa kasamaan, siya ay kumilos ng mapagpasya. Ano ang silbi ng pagpigil, katahimikan, o protesta? Ang mga ito ay walang iba kundi mga walang laman na kilos. Sa mundong tulad nito, tanging puwersa laban sa puwersa ang makapagpapa-address sa mga kriminal na ito. Ang kabaitan, pagpaparaya, at kompromiso ay nagpapahina lamang sa mga tao, hindi marangal. Anumang pag-aangkin ng pagpigil sa harap ng kasamaan ay hindi magpapakita ng pagiging disente. Naging duwag lang. Ang mga pumapayag sa kasamaan sa pamamagitan ng pagbanggit ng kagandahang asal ay walang kahihiyan. Ang tanging solusyon ay isang malakas na pag-atake. Tuwang-tuwa si Catherine. Ito ang pinakakahanga-hangang tugon na nakita niya. Ang pagkakita ng 10 tangke ay sapat na upang yugyugan ang mga kriminal na ito hanggang sa kanilang kaibuturan. Pero nagkamali ang lahat. Si Cher at ang kanyang barkada ay yung tipong actress lang kapag nasaktan. Hindi sila titigil hanggat hindi sila pinaghihirapan. Ang mga halimaw na ito ay walang lugar sa mundong ito. Sila ay ang sa asterisk M ng lupa, isang nabigong paglikha, at isang tao ay maaaring gawin ng wala. Makalipas ang maikling pagkabigla, humagalpak ng tawa si Cher, ha. Namumutla ka. Tara, sagasaan mo ako. Ha ha ha. You idiots won't dare. Ngumisi si Marshal. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng lantarang pag-insulto sa mga aktibong sundalo. Ipasok ang mga tangke. Utos ni Marshal. Nag-alinlangan ang Major. General Ortega, gusto mong sagasaan natin ang bulldozer kasama ang mga tangke. Hindi lang sa bulldozer na sagasaan. Sagasaan din itong SEM. Malamig ang boses ni Marshal. Natigilan si Major.
General Ortega, please calm down. This goes against military protocol. Sa pagkakataong iyon, itinaas ng bulldozer ang scoop at dirdiretsong itinutok kay Crispin na nakahawak sa urn ni Santiago. Walang nakapansin. Talagang naglakas loob ang tulisan na gamitin ang bulldozer para durugan si Crispin. Naputol ang isang braso ni Crispin. Ang arm ay bumagsak sa lupa, ang laman nito ay tumapon kung saan-saan. Tumilapon din sa lupa si Mark na kanina pa tumulong kay Crispin. Mahigpit niyang iniiwasang madurog ang kanyang ulo kung hindi pa, ito na ang katapusan. Natulala ang Major sa armored unit sa kanyang nasaksihan. Ang malamig na boses ni Marshall ay hiniwa sa pagkagulat. Ito ay isang direktang hamon sa amin. Ano pa ba ang dapat kong pakialaman? Sa sandaling iyon, si Crispin, kasama ang kanyang putol na braso at hawak ang urn ni Santiago, ay bumagsak sa lupa, umiiyak sa aming sakit. Ang baliw na thug sa bulldozer ay hinampos ito pasulong, na sinisingil sa looban. Si Cher ay tumawa ng baliw at sumigaw, "Nice job, Richie. Bibigyan kita ng isa pang milyon." Naging yelo ang mukha ni Marshall. Sumakay siya sa unang tangke. "Umalis ka na." Agad na tumalon ang dalawang sundalo. Tumalon si Marshall sa tangke, pinaandar ang makina, at tumakbo patungo sa bulldozer. Ang mahabang bar aisles ng tangke ay direktang nakaturo sa cabin ng bulldozer. Ang magnanakaw ay galit na nagpapatakbo ng scoop, sinusubukang makita si Mark. Biglang bumangga ang bar aisles ng kanya ng tangke sa cabin ng bulldozer. Hindi nagpabagal si Marshall. Nontog sa pader ang tulisan, naging madugong gulo ang katawan. Natigilan ang mga taong nanunood. Nawala sa isip ang batang sundalo. Ang major sa armored unit ay naparalisa sa takot. Saglit siyang natigilan, hindi alam ang gagawin. Hindi siya makapagsalita si Marshall ay isang major general, at ang kanyang mga aksyon ay lampas sa kanyang kontrol. Ang sumunod na sandali ay lalo siyang natulala. Inikot ni Marshall ang tangke at sinugod si Cher, nagulat pa rin. Cher never imagined Marshall would actually dare to use a tank to crush the bulldozer. Tiyak na hindi niya inaasahan na papatayin ni Marshall si Richie on the spot. Walang pag-aalinlangan, hinabol ni Marshall si Cher, ang kanyang tangke ay umuungal habang ito ay humahampas pasulong, na dinudurog ang lahat ng nasa daan nito. Kabanata 622,623 nakikinig ako sa kanya, hindi ikaw. Bago nakatanggap si Catherine ng anumang mga update tungkol sa sitwasyon sa Draven Tower, nakakuha na si Marshall ng impormasyon mula sa dark web. Walang pagkaantala, inutusan niya ang mga eksperto sa pagtatapon ng bomba na kumilos. Sa lalong madaling panahon, at nang walang nakakapansin, ang mga pampasabog na aparato na nakatago sa ilalim ng basement ng Draven Tower ay na-neutralize. Sa mismong sandaling iyon, si Annie ay gaganapin sa isang marangyang billiard lounge sa loob ng paradahan ng Draven Tower. Carriage. Naghahanda si Catherine na bigyan ng briefing si Marshall nang mapansin niyang nakasakay na siya sa jeep at mabilis na humaharurot patungo sa tore. Habang papunta siya roon, nagpadala ang mga dark web scout ng mga real-time na update tungkol sa sitwasyon, kasama ang mga detalye ng kondisyon ni Annie. Kung hindi dahil sa panganib na maakit ang atensyon mula sa pambansang seguridad ni Draconia, nagpadala na ng mga assassin para alisin si Draven. "Pupunta rin ako," sabi ni Catherine na determinadong sumama sa kanya. Mabilis siyang sumakay sa isang armored vehicle. May balak na sundan si Marshall. Agad namang hamarang si Zane na nakaakbay sa kanya. "Catherine, lumabas ka sa sasakyan." Si Marshall ay walang pakundangang kumikilos. "Susundan mo ba talaga siya sa panganib? Huwag mong kalimutan, ikaw ang tagapagmana ng Wisteria Residence. Ang iyong mga aksyon ay sumasalamin sa pamilya." Sinaman siya ng tingin ni Catherine. Ginagawa ni Marshall ang dapat gawin para sa higit na kabutihan. Hindi siya walang ingat. Ang mga aksyon ay nagdudulot ng kahihiyan sa Wisteria Residence, pagkatapos ay iiwan ko ito ng tuluyan. Kung ang aking. Natigilan si Zane. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Catherine.
Maliwanag, mas gugustuhin niyang talikuran ang kanyang prestihiyosong posisyon at sundin ang landas na nakita niya bilang isang marangal. Sa isang mabilis na sipa, pinatabi niya si Zane. Move. Kapag ganito ka pa, mas lalo akong mawawalan ng respeto sa'yo. Kailan ka ba magiging tunay na sundalo gaya ni Marshall? Binuhay ang makina ng armored vehicle, pinaharurot ni Catherine si Marshall. Tumayo si Zane Frinzon, pinapanood siyang mawala sa malayo. Si Hannibal, na tahimik na nagmamasid, ay pinaikit ang kanyang mga mata, nagsalungat ang kanyang ekspresyon. Tingnan mo kung ano na ang naging kalagayan ni Catherine, Dad. She's completely out of control. Kung magpapatuloy ito, mapahamak siya ni Marshall. Reklamo ni Zane. Nagdilim ang mukha ni Hannibal. Tama siya. Kung itutuloy mo ito, ikaw ang magpapahiya kay Westery. Paninirahan. Huwag na huwag nang magsalita ng mga nakakahiyang salita. Kaming mga taga-Westeria residents, ay hindi maaaring makita bilang mga duwag na natatakot sa kamatayan o naghahanap ng katanyagan. Natigilan si Zane. Hindi niya inaasahan na susuportahan ng kanyang ama ang walang pakundangang desisyon ni Catherine. Malinaw sa kanya na ang ganitong pagmamataas ay mauuwi sa kapahamakan. Sa isip ni Zane, ang sobrang pagpupumilit ay masisira sa huli. Ang mga taong tulad ni Marshall, na puno ng pagmamataas at pagwawalang bahala sa mga kahihinatnan, ay tiyak na sisira sa kanila. Kinabukasan. Umiling sa pagbibitiw, napagtanto ni Zane na hindi niya makumbinsi ang kanyang ama, si Hannibal. Maya-maya lang ay nakita niya si Gavin na nagmamadaling lumapit sa kanya. Humakbang si Zane sa kanyang daraanan. Mr. Brooks, ipinapayo ko sa iyo na lumayo sa pangkat ni Marshall at umalis sa pandaigdigang kompetisyon ng militar na ito. Ang pakikasama sa isang tulad niya ay masisira ang iyong kinabukasan. Tingnan mo ang kaguluhang naidulot nito. Kung ang isang bagay man ay magkamali, maaari itong magwakas ng kakilakilabot. Ngumisi si Gavin. Zane, I'm a professional soldier in the Special Operations Military Region, a Major General. Sumusunod lang ako sa utos ng mga superiors ko. Sa ngayon, I'm under General Ortega. Siya ang pinakikinggan ko, hindi ikaw. At tandaan mo, ako pa rin ang tagapagturo mo. Wala kang karapatan na utusan ako. Tumabi ka. Nasa kamay pa rin ni Draven ang kapatid ni Santiago. Ililigtas siya ni General Ortega, at ako ang mangganguna sa kaso. Sina Gavin, Bill, at ang iba pa ay sumakay sa isang sasakyang pangmilitar, na sumusunod sa likuran nina Marshall at Catherine. Samantala, si Ned, na namamahala sa Draconia Special Police Command at nangangasiwa sa operasyon ng Dragon Slayer, upang buwagin ang kriminal na imperyo ni Draven, ay nakatanggap ng pinakabagong katalinuhan. Kaagad siyang nagbigay ng utos na pakilyusan ang espesyal na armadong pulis na nakapalibot sa Draven Tower, itinulak sila patungo sa gusali. Sinimulan ng task force na isecure ang mga kalye sa loob ng 150 feet radius ng Draven Tower. Si Taylor mula sa Brookhaven Police Headquarter ay naglabas din ng mga utos na sumulong patungo sa Draven Tower. Sa isang iglap, lahat ng puwersa ay nakatutok sa tore. Nakumpirma na ang Draven Tower ay isang pangunahing lokasyon para sa mga operasyon ng smuggling ng Draven Group na may kinalaman sa droga at mga baril. Upang maiwasan ni Diaven na magpasabog ng mga pampasabog at magdulot ng hindi kinakailangang mga casualty, ang mga espesyal na puwersa ay nanatiling nakatago, naghihintay sa utos ni Ned na sumulong. Nang dumating sina Marshall, Catherine, at ang iba pa sa Draven Tower, ang layunin nila ay i-neutralize si Draven at pigilan ang pagsabog ng mga bomba sa underground na garahe, na nagpapahintulot sa mga espesyal na puwersa na ganap na makisali. Sa loob ng marangyang billiard lounge ng underground parking garage ng Draven Tower, si Annie ay nakahiga sa sopa, pinapanood si Draven at ang kanyang mga bodyguard na naninigarilyo at nag-uusap. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa kanya. Mr. Jensen, you invited me here to discuss my parents' property, but all you're doing is chatting with your guards. Protesta ni Annie. Gusto mong i-endorso ko ang iyong produkto, ngunit sinabi sa akin ng aking ahente na hindi pa ito handa para sa merkado at kulang sa kinakailangang papeles.
Hindi ako makakapag-shoot ng anumang mga ad para sa iyo sa ngayon. Pinagmasdan ng mga mata ni Draven ang katawan ni Annie, isang nakakalokong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Ms. Howell, we can discuss your parents' property whenever, and your endorsement can wait. Don't worry. Everything can arrange here. As long as you stay with me today, I'll ensure your parents get more than that one property. Draven Group can do anything in Howellstead. Ha ha ha. Mahigpit na pinag-krus ni Annie ang kanyang mga braso. Mr. Jensen, ako ay isang profesional na artista. Hindi ako maaaring sumang-ayon sa iyong iminumungkahi. Basta tumawa ng malakas si Draven. Ms. Annie, sa tingin mo hindi ko naiintindihan ang industriya mo. Don't worry. You're with me, I'll make you a star. I have the money, and if you agree to me, I will take care of your parents and make you the top celebrity, becoming the best actress. That's nothing for me. All those stars on stage who does not have a rich person paying the bills. Ang galing ng acting mo, at ang ganda mo. Kaunting puhunan lang, kaya kitang gawing international movie star sa loob ng 1 taon. Ha ha ha. Tumayo si Draven, sinenyasan ang mga bodyguards na lumabas ng kwarto. Lumapit siya kay Annie, hinayla ito sa isang yakap. Kabanata 624 Is this some uri of sci-fi movie? Buong lakas na lumaban si Annie. Draven, hindi ka magseryoso. Celebrity pa naman ako. Kung may gagawin ka sa akin, kapag nasaktan mo ako, may kahihinatnan. Saglit na nag-alinlangan si Draven bago nagpakawala ng tawa. Relax, Ms. Annie. Marami akong tao na matatawagan para humingi ng tulong. If you dare to make this public, I'll expose how you charged me $100,000 for a night. Man for hire ka lang. Ha ha ha. Sweetheart, do you really think the public will believe you? Ha ha ha. Naikuyom ni Annie ang kanyang panga, na uutol. Nakakadiri ka. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Draven. You got it, darling. Alam mo, ang pagiging walang hiya ay isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ko. Ha ha ha. Napakawalang muwang mo pa. Tingnan mo ang paligid. Sinong matagumpay na tao ang hindi walang hiya? Honorable, selfless, helping others, being chivalrous. Ha ha. Yan ang mga kasinungalingang pinakain sa'yo ng mga guro mo noong bata ka pa. Corrupt ang mundo. Kung gusto mong manatiling inosente, baka mamatay ka. Tingnan ang mga mapagkunwari sa TV, kumikilos ng matuwid, nangangaral tungkol sa integridad, at namumuhay ng malinis. Sa likod ng mga saradong pinto, kumikita sila ng mas maruming pera kaysa sa iba at may mas maraming mistresses kaysa sa isang buong hukbo. Kung sineseryoso mo ang mundong ito, matatalo ka ng lubusan. Katulad mo rin ako noong bata pa ako, nakikinig sa mga fairy tale na sinabi sa akin ng aking mga guro. Tapos isang araw, nakita ko ang tinatawag kong mabutang guro, ang palaging nangangaral tungkol sa kabutihan, na hinahawakan ang isa sa kanyang mga estudyante. Iyon ang araw na napagtanto ko na ang mga walang awa lang ang nabubuhay sa mundong ito. Noong araw, pinatay ko siya. Mula noon, namuhay ako ayon sa talam, nagpakasawa sa buhay, at naging bagay. Minsan hinamak. Nanginginig ang boses ni Draven habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, the girl he touched was my sister. Sa impyerno kasama ang ipokrito na iyon. Sa labas, siya ay mukhang perpektong soul engineer, ngunit sa likod ng mga saradong pinto, siya ay isang halimaw. Nung gabing yun, pinatay ko yung buong pamilya niya. Haha, what a rush. At mula sa sandaling iyon, nanumpa ako na maging ang pinakahuling hayop. Ngayon, nagawa ko na. Ako ay naging isang tunay na halimaw. Napatay ko, sinunog, ninakaw, na-traffic ang mga organo, nagbenta ng droga hahaha. Gagawin ko lahat ng kasalanan sa libro. Maghihiganti ako dito sa mundong pinabayaan ng Diyos. Natigilan si Annie, hindi mo ari ang kilabot sa nakaraan ni Draven. Draven, dahil lang sa nakita mo ang karumihan ng sangkatauhan ay hindi dahilan ng iyong pagkahulog sa kasamaan, sa iyong kawalang hiyaan, o sa iyong kalupitan.
Biglang may isang malakas na sampal. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Draven habang hinampas niya ng malakas si Annie sa mukha. How dare you lecture me? Depraved. Shameless. I'm going to take my revenge on this world. Revenge on everyone. Dahil doon, hinubad ni Draven ang blouse ni Annie at sinugod siya. Biglang nagkaroon ng nakakabinging kalabog, parang ang mundo mismo ay nanginginig. Nabasag ang salamin sa pool hall, nahulog sa lahat ng direksyon. Marahas na umindayog ang chandelier sa itaas. Natigilan si Draven at agad na humiwalay kay Annie. Ano yun? Sigaw niya. Dalawang bodyguard ang sumugod mula sa pintuan. Draven, parang galing sa lobby sa first floor ang tunog. Ang lobby sa unang palapag. Mabilis na sinuri ni Draven ang mga surveillance monitor. Sa screen, isang armored vehicle ang pumasok sa lobby ng Draven Tower, bumagsak sa isang support column at naging sanhi ng pagbagsak nito. Napakurap si Draven, natigilan. Ano ba yan? Tinitigan niya ang footage. Ito ba ay isang uri ng sci-fi move? Napatingin ang mga bodyguard sa screen. Hindi, boss. Ito ay totoo. Iyan ay isang aktwal na armored na sasakyan. Boom! Isa pang pagsabog ang tumunog, mas malakas pa sa pagkakataong ito. Nabasag ng armored vehicle ang malalaking bakal na pinto patungo sa lihim na silong ng silong. Natigilan si Draven, blanko ang kanyang isip. Ano ba ang nangyayari? Ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na nakabaluti na sasakyan ay dumating ng sunod-sunod, lahat ay bumagsak sa Draven Tower nang may hindi kapani-paniwalang puwersa. Ano ba? Ito ba ay isang uri ng post-apocalyptic na labanan? Ungol ni Draven, humihila ng matagal mula sa kanyang sigarilyo, kumikibot ang kanyang mga labi sa hindi makapaniwala. Pagkatapos, may naging malinaw. Ang mga nakabaluti na sasakyan ay lahat ay minarkahan ng insignia ng Special Police Department ng Draconia. Dumaan ang mga sasakyan sa lobby at dumiretso sa basement. Anong nangyayari? Makipag-ugnayan sa ating mga tao at alamin kung ano ang nangyayari. Galit na sigaw ni Draven. Mukhang mga espesyal na puwersa ang mga ito. Nawalan ba sila ng kontrol sa kanilang mga sasakyan, o? Hindi na nag-isip pa si Draven. Ilang sandali pa, may lalaking nagmamadaling lumapit kay Draven. Draven, walang tao sa loob ng 60 feet radius ng Draven Tower. Walang kahit isang sasakyan sa kalye. We checked, and there are snipers on the rooftops across the street. May mga rifle silang nakatutok sa Draven Tower. Natigilan si Draven, nanlaki ang mga mata. Sinusundan ba ako ng mga pulis na ito? Ungol niya, inilabas ang kanyang telepono para makipag-ugnayan sa ilang pinanggalingan. Pero kahit anong pilit niya, hindi natuloy ang mga tawag niya. Ibinagsak niya ang kanyang telepono sa lupa at itinuro ang isa sa mga bodyguard. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Binuksan ng lahat ang kanilang mga telepono, para lamang matuklasan na nakablock ang lahat ng kanilang mga tawag. Bumagsak si Draven sa isang upuan, lumubog ang kanyang puso. Najam ang wireless network sa Draven Tower. Huminga siya ng malalim. Mukhang hinahabol ako ng Draconian Police. Anong nangyayari kay Cher? Mabilis na sumagot ang isa sa mga bodyguard. Draven, nabalitaan ko lang si Cher at Oswin ay parehong patay, at ang Howlstead ay binaha ng mga pulis. Ano? Gulong-gulo ang isip ni Draven. What the hell is going on? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Umiling ang ilan sa mga bodyguard mula sa Draven Group. Hindi namin alam, Draven. Pero mukhang, parang may mga sniper sa paligid ng Draven Tower. Parang, maya-maya lang ay maririnig na sa malayo ang tunog ng mga helicopter. Sinuri ni Draven ang mga panlabas na surveillance monitor. 4 na armadong helicopter mula sa espesyal na pulis ang lumapag sa mga kalapit na rooftop. 12-12 ng mga armadong opisyal ang mabilis na naglabas ng kanilang mga baril na direktang sinanay sa Draven Tower. Napuno ng kaba ang dibdib ni Draven. Ito na. Ito ang sandali ng aking buhay o kamatayan. Ipaglalaban ko sila sa lahat ng mayroon. Sabihin sa mga lalaki na armasan ang kanilang mga sarili. I'm going to fight these bastards to the end. If it comes to it,
I'll blow the dim building to pieces. Miyerkules, Dis. Kabanata 625 mag-iwan ng baho na panghabang panahon. Kabanata 625 mag-iwan ng baho na panghabang panahon. Kabanata 625 mag-iwan ng baho na panghabang panahon. Matagal nang naipasa ni Draven ang punto ng walang pagbabalik. Hindi mabilang na beses niyang naisip kung paano magwawakas ang kanyang buhay. Pinag-isipan niya ang lahat ng paraan kung paano niya matutugunan ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang kaunos-lunos na wakas ay magsisimula sa gayong engranding drama, na parabang ang langit mismo ang naglalagay ng isang palabas. Tinitingnan ng apat na nakabaluti na sasakyan, pagkatapos ay sa daan-daang mga espesyal na puwersa na nakikita sa pamamagitan ng seguridad. Mga kamera. Hindi napigilan ni Draven ang tumawa. Ang panuuri na ito ang angkop na wakas ng aking makasalanang buhay. Minsan, ako ay mabait, may marangal na hangarin, nangangarap na maging isang bayani. Pero sinira ng demonyong guro na iyon ang lahat. Binago ko ako sa napakalaking nilalang na ito, isang kriminal na lampas sa katubusan. Mula sa sandaling iyon, nangako akong gagawin ang lahat ng posibleng kasalanan. Ang maitim na pasya na iyon ay hindi kailanman natitinag. Alam ko, ang araw na pinili kong maging kalaban ng mundo, na darating ang araw na ito ang aking katapusan, isang granazo ng bala. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-soon. Mabilis siyang nagutos para sa lahat ng miyembro ng Draven Group na mag-assemble sa underground parking lot. Kung ito ang kanilang wakas, ito ay isang pagpapakita ng pagkawasak. Habang pinag-iisipan niya iyon, lalo siyang natuwa. Ang sandaling ito, na dating kinatatakutan, ngayon ay napuno siya ng kakaiba, pakiramdam ng kalayaan at kagalakan. Ang kanyang mga dekada ng masasamang gawa ay nagdala sa kanya dito, at alam niyang kamatayan ang nararapat sa kanya. Kung ito ang magiging katapusan, sana. Minsan, pinangarap niya ang isang buhay na ipagmamalaki niya at ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit ngayon, nabuhay siya sa isang buhay na kinasusuklaman ng lahat. Kunin ang iyong mga armas at gumawa ng pangwakas na paninindigan. Hindi tayo makakalabas, ngunit gawin natin itong bilangin. Kung hindi natin mapigilan, pasabugan natin ang lahat ng bala sa basement at ibagsak natin sila. Ang isang tunay na lalaki ay hindi kailangang maalala magpakailanman, ngunit kahit papaano ay mag-iwan ng baho na tumatagal ng mahabang panahon. Mga kapatid, dumating na ang oras natin para mag-iwan ng marka. Sumunod ka sa akin hanggang sa maligayang wakas. Nanginginig sa takot ang mga miyembro ng Draven Group, na nanunood sa kaguluhan sa labas at sa kabaliwan ni Draven. Alam na alam nila na wala silang pagkakataon laban sa mabigat na armadong espesyal na puwersa. Draven, dapat sumuko na tayo o talagang magkawatak-watak tayo. Isang lalaki ang nagmamakaawa, nanginginig. Dahan-daang naglakad si Draven papunta sa kanya. Cosmo, gaano ka nakatagal sa akin? Si Cosmo, nanginginig ng hindi mapigilan, sumagot, Draven, 5 taon na kitang kasama. Hinampas siya ni Draven sa balikat. 5 years. Magkano na ba ang kinita mo? Ilang tao na ba ang napatay mo? Ilang babae na ba ang inabuso mo? Alam mo ang sagot. Sige, sumuko ka na. Baka magpapakita sila ng awa. Nangangatog ang mga paa ni Cosmo. Draven, pero, kung mag-aaway tayo, hindi tayo makakalabas, di ba? Walang babala, inagaw ni Draven ang isang maikling kutsilyo mula sa isa sa mga lalaki at sinaksak ito sa dibdib ni Cosmo. Dahil sinundan mo ako, dapat mong malaman na ito ang kapalaran na nararapat sa ating mga halimaw. Dapat ay namatay na ako 20 taon na ang nakakaraan. At kayong lahat, dapat matagal nang namatay. Nabuhay ako bilang isang hayop sa lahat ng oras na ito upang ipakita na ang mga tunay na hayop ang mga nagtatago sa likod ng mga maskara ay karapat-dapat mamatay. Kunin ang iyong mga kutsilyo, at tulad ng mga totoong hayop, wakasan ang iyong mga miserableng buhay. Habang nakahiga sa harapan nila ang walang buhay na katawan ni Cosmo, wala ni isa sa mga miyembro ng Draven Group ang naisip na sumuko. Sa halip, sumugod sila sa basement, kinuha ang kanilang mga sandata, at naghanda para sa panghuling labanan.
Habang sila ay nakatigil sa bulwagan, isang armored vehicle na minamaneho ni Marshall ang umarero sa kanilang hanay na parang bulldozer. Sa isang iglap, ang basement ay naging isang katayan, ang mga miyembro ng Draven Group ay napunit sa epekto. Ang mga lalaki, na dating nanumpa na lalaban hanggang kamatayan, ngayon ay nagkalat sa gulat. Hindi pa nila nasaksihan ang gayong walang awa na karahasan. Napunit ng armored vehicle ni Marshall ang basement, walang tigil ang pagsira nito. Pagkatapos ay dumating sina Catherine, Cavan, Bill, at ang iba pa sakay ng sarili nilang mga armored vehicle. Mabilis nilang kinuha ang kontrol sa bawat labasan sa parking lot, na iniwan ang ina ng Draven Group na walang mapupuntahan. Pinagmasdan ni Draven ang kaguluhang nangyayari, isang kislap ng kawalan ng pag-asa ang tumatawid sa kanyang mga mata. Tinalikuran niya ang lahat ng kanyang kabaitan, pumili ng landas ng kalupitan at pagpatay upang umakyat sa tuktok. Kabanata 625 mag-iwan ng baho na panghabang panahon. Ngunit ngayon, nakaharap niya ang isang taong mas brutal, isang psychopath na mas malala pa kaysa sa kanyang pinakamadilim na takot. Ang brutal na nasa harapan niya ay nagpang-inig maging si Draven. Nagtago sa isang sulok, pinanood niya ang paglusob ng armored vehicle, pagkatapos ay mabilis na tumalikod at tumakas patungo sa isang kalapit na silid. Nang makita niyang sinusubukang tumakas si Annie, hinawakan niya ito. Sa kanya bilang isang hostage, makikita niya kung ang mga sundalong ito ay may lakas ng loob na maging kasing malupit na gaya niya. Matapos masagasaan ang ilan sa mga tauhan ni Draven, marahas na sinira ng sasakyan ni Marshall ang pinto sa billiard hall, na sinalubong sina Draven at Annie. Kung hindi hinahawakan ni Draven si Annie na hostage, ang masamang tao ay nadudurog sa dingding ng. Diniin ni Draven ang isang kutsilyo sa lalamunan ni Annie gamit ang isang kamay at may hawak na detonator sa kabilang kamay. Huwag kang lalapit, baka pasabugan ko ang buong lower level ng Draven Tower. Sabay tayong bababa. Bumaba si Marshall sa kanyang armored vehicle at naglakad patungo kay Draven, mabagal at matatag. Sa gulat ay nakilala agad siya ni Annie. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ito ay mga luha ng kaluwagan, nakahanap siya ng kaligtasan. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking parang Diyos na humakbang palapit sa kanya, nanginginig si Annie sa emosyon. Upang maranasan ang gayong mahimalang sandali sa kanyang buhay, nadama niyang maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Mr. Ortega. Please umalis ka dali, may mga pasabog. Ayos lang. Kahit na ang buong gusali ay nilagyan ng mga pampasabog, ilalabas pa rin kita rito. Sabi ni Marshall, nakangiting mahina, mahinahon ang boses. Si Annie ay hindi nakarinig ng anumang bagay na nakapapawing pagod. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Mr. Ortega, pumunta ka ba dito para iligtas ako? Oo, pumunta ako dito para lang iligtas ka, casual na sagot ni Marshall na parang nag-uusap sila tungkol sa panahon. Kagagaling ko lang sa Howlstead. Pagdating ko, nalaman kong kapatid mo pala si Santiago. Naninigas si Annie. Ikaw? Oo. Dinala namin ng team ko ang abo ni Santiago sa bahay ng adoptive parents mo. Doon ko nalaman na ninakaw ng mga tauhan ni Draven si Cher sa bahay ng pamilya mo. Sumigaw si Draven, pinatay mo ba si Cher? Tumango si Marshall. Oo. Dinurog ko ang B, starved to death gamit ang tangke, pira-piraso.